kapatid na Sintiche Abelio. Isang mga awit mula sa lokal na Iloilo City ay higit na sa 5 dekada sa pagiging mga awit sa iglesia. Sa edad niya ay nananatili pa rin siya sa kaniyang tungkulin na siyang inspirasyon sa mga kabataan. Basihan ko noong 1968, bali 58 years na ngayon. 58 years na nagmang-aawit ako. Kung gusto ko kasing magmang-aawit, binirop ako ng tatay ko noon na gusto mo magmang-aawit, sintunado ko naman. Kahit tumawa ka, sintunado. Sabi ko sa kanya, sige lang, umiyak ako. Kasi gusto ko talagang magmang-aawit. Sabi ko, alam ko hindi ako magandang umawit. Pero tumutunog naman. Noong 1976 yata, yung tagapagturo namin, nag-encourage sa akin na mag-aral ako ng organ. Tumigil ako itong 22 lang yata kasi na-injured na ako. Hindi ako masyado makalakad. Kaya kahit na-injured ako, sige ang tupad ko. Kaya sabi ko, nagpapasalamat ako sa Ama kahit na-injured ako, tumutupad pa rin ako ng aking pagka-mga-aawit. Kaya talaga malaki ang aking pasasalamat sa kanya. Sabi ko, kahit hindi ako magandang umawit, wala akong katangian, wala akong maipagmamalaki, pero binibigyan niya ako ng pagkakataon. Patuloy niya akong pinararamdam na pinatutupad niya rin ako kahit may pagkakamali din. Hindi naman ako natawag na perpektong mang-aawit, pero nagpapasalamat talaga ako sa kanya. Binibigyan niya ako ng pagkakataon. Yun talaga ang pinasasalamat ko sa kanya. Ang pagsubok na naramdaman ko yun noong pirang hirap na hirap kami sa buhay. Kumbaga, kahit sa pamasahin lang. Sabi ko, ay hala, hindi niya ako pinapayagang, hindi mo katupad, talaga pinatutupad niya ako. Kaya sobra-sobra, sabi ko, pamasahe lang naman pala yung kailangan mo, kaya ito, binigyan ka ng pamasahe. Yan sa isip ko talaga. Binigyan niya ako ng pagkakataon na nabuhay yung pag-asa ko na sa anumang paraan talagang ginagawa niya. Yung pinararamdam niya na kahit ganito ka, talagang mahal ka niya na gusto niya tumupad tayo ng ating sagutin. Pahayag ng kapatid na sa patuloy na pagtupad niya ng kaniyang tungkulin ay lalong lumalakas ang kaniyang pananampalataya kahit nung mihina na ang kaniyang pangangatawan. Kaya sa isinagawang tanging pagtitipon ng mga awit na pinangasiwaan ng kapatid na Rene Panoncillo, ministro ng Ebanghelyo, ay damang-daman niya ang masaganang biyaya na dulot ng pagtitipon na lalo pang nagpatatag ng kaniyang kalooban. Isiling ko sa ila, magtutong ka mo, kagpirmi ka mo mga muyo. Kaya ang mga aawit siling ko, kumbaga bugay na sa aton. Huwag kalimutan ang pagsamba. Kasi sa pagsamba talagang, lalo na sa ngayong panahon na talaga mahirap maging Kristiyano, ika nga. Hindi natin dapat iwanan ang pagsamba. Kailangan talagang manatili tayo nakatuon sa pagsamba at itatag natin sa puso't isip ang kababaang loob at ang matatag na pananampalataya at pagtitiis. Salamat sa Ama, patuloy niya akong binibigyan ng pagkakataon. Talagang kahit mahirap ang buhay, patuloy niyang binibigyan ng pagkakataon na makatupad ng tungkulin at patatagin ang pag-asa at pananampalataya. Higit sa lahat, magtiis pa rin sa hirap ng ating ginagalawan sa mundong ito. Talagang mahirap. Dagdagan na ng pagtitis at pagtitiwala at kababaang loob. Salamat sa pamamahala. Talagang ramdam natin na hindi tayo pinababayaan ng pamamahala, lalo pinatatatag ang ating pag-asa at pananampalataya. Tunay na malaking biyaya para kay kapatid na Sintiche ang kaniyang tungkuling tinanggap. Kalakip ang katangiang pagiging mapanalangin. Ito'y hindi lamang nagpapalakas ng kaniyang kalooban sa pagharap sa mga pagsubok, kundi dumadagdag sa tibay ng kaniyang pananampalataya bilang kaanib sa Iglesia ni Cristo.